Kumusta? Ngayon, sisirin natin itong mga material na pinadala mo. Ito yung collection ng mga tanong, pagninilay, may mga practical na gawain pa, at checklists galing sa isang guide sa spiritual formation. Yung goal natin, di ba, hindi lang malaman kung ano to, pero paano mo magagamit para sa sarili mong paglago? Okay, umpisa natin dito sa isang tanong na parang medyo challenging nga galing sa material. Paano raw kung yung mismong sukat mo ng tagumpay sa spiritual life mo? Yun pala yung humahad lang sa'yo para mas maging katulad ni Kristo. Ano kayang magigiba kung magbaysahan natin hindi na yung dami ng activities, kundi yung nahuhubog na character? Sige nga, himayin natin to. Kasi isa sa mga unang punto dito yung pagtingin sa kaligtasan bilang isang tuloy-tuloy na paglalakbay, hindi one-time event lang. Oo, tama yan. Mahalaga yung distinction na yan. Hindi siya parang checkbox lang na, okay, tapos na. Oo nga eh. May exercise pa nga doon na ini-encourage kang tingnan yung spiritual timeline mo. Nakakaisip tuloy ako, saan ka kaya sa timeline mo ngayon? May mga stopovers ba na akala mo okay na to? Yun. At dyan papasok yung challenge sa mga nakasanayan nating ideya ng success. Importanteng itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga yung nagda-drive sa akin? Ano yung current definition ko ng spiritual success? Sabi nga, sa material, yung totoong transformation, makikita yan pag ang focus mo ay yung long-term na pagiging Christ-like. Hindi yung mga panandaliang highs o kung gaano karaming chapters na basa mo today. Gets ko. So, paano specifically hinahamon nito yung usual metrics natin? May example ba doon na parang ang layo pala? Meron. Halimbawa, baka ang sukatan mo yung dami ng verses na memorize mo o kaya gaano ka ka-active sa church ministries. Okay naman yun, di ba? Hindi naman masama. Oo naman. Pero, ang point ng material, baka mas mahalagang sukatan yung paglago mo sa pag-ibig, sa pasyensya, sa kabutihan, yung mga bunga ng espiritu. Kahit hindi to kasing dali sukatin sa papel. Dito na pumapasok yung pag-audit sa mga influensya. Oo. Yung punto tungkol sa mga di natin namamalayan na influensya. Grabe yun, no? Mga boses, media, routines, pati mga relasyon. Malaki ang impact niyan. Hinihimok kang i-check, eto ba tinutulungan akong maging katulad ni Kristo o hunuhubog lang ako ng kultura? Exactly. May suggestion nga doon na ilista mo talaga sila tapos timbangin mo. Practical nung approach. Oo. At para hindi lang hanggang isip, may mga tools din. Yung put off, put on. Galing Colossians 3 yun. Lista mo yung gusto mong iwanan na ugali. Tapos lista mo yung Christ-like character na gusto mong yakapin. Parang specific action plan. Parang ganun. O kaya yung isa pa, yung grace-driven audit. Hindi to exama, tulong lang to para makita mo kung saan ka kumikilos based sa grace. Hindi dahil sa pressure or performance. Okay, so hindi performance-based kundi participation sa gawa ng Diyos. Tama, nakikiparticipate ka sa ginagawa ng biyaya sa buhay mo. Tapos, ito yung para sa akin interesting talaga, yung value ng katawan at pahinga. May Sabbath reboot exercise. Vital yan. Hindi lang siya pagtigil sa work, kundi intentional na rest na nagre-restore at nagbibigay linaw. Kinikilala na yung physical aspect natin connected sa spiritual. Hindi sila separate. Oo nga, akala kasi ng iba, pag nagpahinga ka, parang selfish. Pero dito, essential pala siya sa formation. Totoo. Hindi siya luxury, kundi necessity para sa sustainable growth. At ang ganda pag nakita mo kung paano lahat to nagiging practical steps. May mga suggestions para gumawa ka ng sarili mong actionable to-do lists. Okay. O kaya yung mas malaki, yung rule of life. Personal na framework mo to ng mga daily, weekly, seasonal na gawi. Parang trellis para sa paglago mo? Oo, parang ganun. Kasama dyan, prayer, study, rest, community. May mga trackers pa nga for 30 or 90 days. Wow, talagang intentional. Yun yung keyword. Intentionality. Hindi pwedeng tsamba lang. At hindi ka nag-iisa dito, no? Yun din yung isang point na malakas, yung community. Nako, sobrang importante nan. Mga relasyong na may honesty, may support. Pati correction, di ba? May exercise pa nga para i-assess mo yung lalim ng relationships mo. Oo. Kailangan mo ng mga kasama sa journey na to. Hindi solo flight ang Christian life.
So kung ibubuod natin based sa mga material mo, itong spiritual formation pala, hindi to automatic. Hindi talaga. Kailangan ng sadya at tuloy-tuloy na pagninilay at pagkilos din. At itong mga tools na napag-usapan natin, parang mga gabay lang to para mai-align natin yung araw-araw sa goal na maging mas katulad ni Kristo. Tama. At bilang siguro final thought para pagnilayan mo, galing dun sa idea ng pag-craft ng Christ-formed legacy. Nagbubukas to ng malalim na tanong. Kung si Kristo ganap na mahubog sa'yo, ano yung magiging pamana mo? Sa pamilya, sa church, sa community? Malaking tanong yan. At yung mga ginagawa mo ba ngayon, yung priorities mo, naka-align ba dun sa legacy na yun? Bagay na, pwedeng pag-isipan habang sinasabuhay mo yung mga natutunan mo. Salamat sa pagsama mo sa pagsisid nating ito sa iyong mga material. Napaka-insightful. Hanggang sa muli.